May mga gabing kahit anong higpit ng pagyakap mo sa unan, hindi ka pa rin makatulog, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa alaala ng isang gabing hindi mo kailanman makakalimutan. Isang barko ang inanod sa dagat, walang direksyon, walang pag-asa. At sa gitna ng unos, isang kapitan ang pinilit humawak sa manibela ng kanyang kapalaran hanggang sa isinuko na siya ng dagat sa isang isla na hindi minamapa. Isang isla na wala sa kahit anong libro. Isang islang hindi gawa ng Diyos, kundi nilikha ng mga nilalang na matagal nang nililimot ng mundo. Si Kapitan Renato, 52 taong gulang, payat, sunog sa araw, at may mga matang parang laging may iniiyakan. 20 taon na siyang naglalayag, pero kahit kailan, hindi pa siya nababalitang bumigay sa takot. Pero ang totoo, hindi dagat ang tunay niyang kinatatakutan, kundi ang katahimikang dala ng alaala, ang pagkawala ng kanyang asawa at anak na babae sa isang sunog sa pier, 11 taon na ang nakalilipas. Simula noon, hindi na siya muling lumapag ng matagal sa lupa. Nagpalutang-lutang siya sa trabaho, sa alak, sa pangungulila. Hanggang sa dumating ang isang misyon, isang luma, halos bulok na kargamentong barko na kailangang ihatid mula Maynila patungong Leyte. Mababa ang bayad, pero kailangan ni Kapitan Renato ng perang pampakumpuni ng bahay na iniwan ng asawa niya. Kaya kahit palpak ang makina ng barko, at kahit ang mga tauhan ay parang bagong graduate lang sa pangingisda, tinanggap niya ang trabaho. Kasama niya si Ompong, matagal na niyang kaibigan at mekaniko ng barko, medyo lasinggo, medyo bastos, pero tapat at maasahan. Sa unang 2 araw ng biyahe, payapa ang lahat. Mainit ang sikat ng araw, tumatawa pa si Ompong habang binibiro ang isa sa mga bagitong tripulante. Kapag babae ang unang tanaw mo sa laot, swerte yan. Pero pag puti ang nakita mong hayop, itapon mo na ang sarili mo sa dagat. Puting hayop, tanong ng isa. Puting uwak o kaya puting kambing? Sumpa yan. Alamat yan sa mga isla sa Kabisayaan, sagot ni Ompong, sabay lagok ng gin. Alamat lang yan, sabay ngiti ni Renato. Pero hindi niya alam kung para sa kanila ang ngiting yon o para pigilan ang sariling takot na unti-unting gumagapang. Sa ikatlong gabi, habang naghahapunan, naputol bigla ang kuryente sa barko. Walang hangin. Walang alon. Tahimik ang dagat, masyadong tahimik. Parang lumulutang na lang sila sa isang tubig na walang buhay. Sumilip si Renato sa labas. Natanaw niya sa di kalayuan ang tila piraso ng lupa, may apoy na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Isla, tanong ni Ompong, sumilip sa binoculars. Walang isla sa parteng to, sagot ni Kapitan Renato, may kaba sa dibdib. Pagsapit ng madaling araw, biglang lumakas ang hangin. Nabali ang isa sa mga mast ng barko, at nawalan sila ng kontrol. Wala na silang direksyon. Hindi gumagana ang radar. Parang may humihila sa kanila. Kinabukasan, paggising nila, hindi na sila nasa dagat. Nakalubog ang kalahati ng barko sa mababaw na tubig, at nasa tapat nila isang isla. Malalim ang kagubatan, at may mga usok na tumataas mula sa gitna. Walang signal ang radyo. At parang may mata na nakamasid mula sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno. Nagka-shipwreck ba tayo? Tanong ng isang tripulante. Hindi para tayong dinala rito, bulong ni Renato. Pagkababa nila, tumambad ang mga kakaibang anyo ng halaman, masyadong madilim ang berdeng kulay, at masyadong tahimik ang paligid. Walang ibon. Walang insekto. Wala ni isang huni.
Pero sa lupa, may mga bakas ng paa, hindi sa tao, hindi rin sa hayop. Parang paa ng sanggol, pero may 3 daliri lang. 1, 2, 5, napakarami. Habang nag-ikot sila para maghanap ng tubig, may napansin si Ompong. Isang kulubot na lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Nakangiti. Pero walang mata. Tao ba to o multo? Tanong niya. Pero bago pa siya makalapit, nawala ang matanda. Nagtakbuhan sila pabalik sa barko. Ngunit pagdating nila roon, may kakaibang amoy na parang pinaghalong sunog at bulok na laman. Isa sa mga tripulante, si Jimmy, wala na. Naiwan ang kanyang sapatos sa may hagdan. May dugo sa gilid ng pinto. Gabi na nang may marinig silang pagkaluskos sa labas ng barko. Sumilip si Renato. At doon niya nakita, 3 nilalang na nakaluhod sa tabi ng dagat, payat, mahaba ang buhok, at nagkakalkal ng lamang loob mula sa kung anong bangkay ng hayop o tao. Nang tumingala ang isa, puti ang mata nito. At may dugo pa sa bibig. Bumalik si Renato sa loob, pinilit maging matatag, pero nanginginig ang kanyang kamay. Hindi tayo ligtas dito, bulong niya kay Ompong. Akala ko alamat lang sagot ng kaibigan, takot ang boses. At sa gitna ng gabi, habang nagsisiksikan sila sa kanto ng barko, may maririnig silang sigaw mula sa gubat. Boses ng babae. Umiiyak. Tumatawag, tulong. Renato, tulungan mo ko, tumayo si Kapitan, parang kinuryente. Sapagkat ang pangalan na tinawag ay pangalan niya. At ang boses ay boses ng kanyang anak na matagal nang patay. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Isang kapitan na itinapon ng tadhana sa isang isla ng mga nilalang na matagal ng gutom. Isang ama na muling nakarinig ng boses ng nawawalang anak. At isang tanong na kumakain sa kanyang isip, ito ba'y panaginip o isa ng walang balik na bangungot? At kung ang tinig ng patay ay muling tumawag sa iyo, susundin mo ba ito? O hahayaan mong lamunin ka ng gabi? Chat said, pagkalipas ng ilang araw sa isla, unti-unting nauubos ang pagkain at tubig ng grupo. Habang ang iba'y abala sa pagkukumpuni ng barko at paghahanap ng mapagkukunan ng inumin, si Kapitan Renato ay nananatiling tahimik, waring binabagabag ng isang tanong na ayaw niyang sagutin, bakit boses ng anak ko ang narinig ko? Hindi niya masabi kahit kay Ompong. Hindi niya maamin sa sarili. Kasi kung totoo man, ibig sabihin may mas malalim pang dahilan kung bakit siya dinala ng dagat sa islang ito. Lumipas ang gabi at hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa tapat ng sirang manibela ng barko, hawak-hawak ang lumang pendant na palagi niyang dala, isang hugis kabibe na may ukit na simbolong hindi niya kailanman naintindihan. Bigay ito ng kanyang ama bago ito nawala sa dagat mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Akala niya palamuti lang, sentimental value lang. Pero ngayong nandito siya sa lugar na tila hindi kabilang sa mundong normal, may kakaibang init na nanggagaling sa kabibe tuwing hinahawakan niya ito. Baka naiinip na rin niyang kabibe sa kakaantay mong kumilos, sabay sabing pabiro ni Ompong. Pilit nagpapagaan ng loob. Napangiti si Renato kahit papaano, pero agad ding bumalik sa seryosong mukha. Narinig ko na naman siya kagabi, Silika. Boses niya yon. Tingin mo posibleng nabuhay pa siya? Ren, alam nating pareho kung anong nangyari. Nasunog ang pier. Walang nakaligtas, sagot ni Ompong. Halatang ayaw ng hukayin pa ang nakaraan. Pero bago pa sila makapagsagutan pa, biglang humangin ng malamig. Parang may dumaan sa gitna nila.
Napatingin sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. May liwanag. Maputla, kulay bughaw. At dahan-dahang lumulutang. Nagkatinginan si Renato at Ompong. Laban sa takot at lohika, sinundan nila ang ilaw. Hanggang sa makarating sila sa isang malalim na parte ng gubat, sa ilalim ng isang punong matanda na parang may sariling hininga. Doon, may isang nilalang na babae, mahaba ang buhok, maputi ang balat, at ang mga mata ay tila may kinikimkim na lumbay ng daan-daang taon. Hindi pa huli ang lahat, bulong ng babae, sa tinig na parang hangin. Pero malapit na ang gabi ng pagsilang kapag ang dugo ng tagapagmana ay gugustuhing lunukin ng mga nilalamang itinakwil ng langit. Tagapagmana, tanong ni Renato. Ang anak mo ay hindi lang basta nawala. Siya ay kinuha. Dahil sa dugo ninyong may halong sinaunang sumpa. Ang angkan ninyo'y may kasaysayan ng pagtataksil at kapangyarihang itinago sa loob ng mutyang hawak mo. Hindi makapagsalita si Renato. Hawak-hawak niya ang lumang kabibe. Nang muli niya itong tignan, may kumislap sa gitna nito, parang mata ng asong itim, pero kumikislap ng bughaw. Ano ka? Bakit mo to sinasabi? Singhan ni Ompong, halatang natatakot pero naninindigan. Ako si Dayang Talia. Tagapangalaga ng Isla San Telmo, ang tunay na pangalan ng lugar na ito. Matagal nang pinagtataguan ng mga nilalang na hindi tanggap ng mundo. Mga aswang, syokoy, tikbalang, mga mandirigmang isinumpa. At ngayon, muling bumabangon ang pinakamatanda sa kanila, sila Kambini ng Dilim. Bumigat ang paligid. Ang liwanag na bumabalot sa babae ay tila nagdidilim sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng nilalang. Sila Kambini, siya ang kumukuha sa mga kaluluwa sa gubat. Siya ang dahilan ng pagkawala ng anak mo, dagdag ni Talia. At ikaw lang ang makapipigil sa kanyang ganap na pagbabalik. Bakit ako? Tanong ni Renato, nanginginig. Sino ba ako? Ordinaryong tao lang ako. Kapitan lang ako ng lumang barko. Hindi. Ikaw ang huling anak ng bantay dagat, ang lahi ng mga tagapagbantay ng daanang pandagat sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. Ang pendant mo, ang mutyang hawak mo, ay susi. At dugo mo ay panimbang. Pero ang puso mo, yan ang huhusga kung saan ka talaga papanig. Hindi alam ni Renato kung tatawa o iiyak. Parang suntok sa buwan. Parang panaginip. Pero sa dami na nang nakita niya sa islang to, hindi na niya maikakaila, may bagay na higit pa sa katotohanan. At baka nga hindi aksidente ang pagkakaanod niya rito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya sa wakas. Hindi sapat ang lakas ng bisig. Kailangan mong matutong gamitin ang mutya. May 4 na anting-anting sa isla, ang hinina ng apoy, tubig, hangin at liwanag. Kapag nahanap mo ang isa, magsisimula ang pagbubukas ng iyong lakas. Pero kapag nahanap ka muna ng dilim, wala nang babalikan. Sa sumunod na araw, habang ang iba'y patuloy sa pagkukumpuni ng barko, at pag-aakalang ligtas sila sa isla, nagsimulang lihim na magsanay si Renato kasama si Dayang Talia. Tinuruan siyang pakiramdaman ang kabibe, kung paano ito umiinit kapag may panganib, kung paano ito kumikislap kapag may kasinungalingan sa paligid. Tinuruan siyang magsalita ng mga lumang salita, dasal ng mga sinaunang tagapagbantay. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng puso niya ang ayaw maniwala. Ayaw tanggapin na ang anak niya ay kinuha ng mga halimaw. Ayaw niyang paniwalaan na siya ang susi sa pagbagsak o tagumpay ng kadiliman.
Baka panaginip lang to, baka lason lang ng takot, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang kabibe sa kanyang palad. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga siya sa barko, lumapit sa kanya ang isa sa mga tripulante, si Lando, tahimik pero mapagmatsyag. "Kap, may nakita akong nilalang kanina sa likod ng gubat. Mukha siyang babae pero may pakpak ng paniki. Tapos sumisigaw siya ng pangalan mo." At sa likod ng sigaw na yon, muling bumulong ang hangin. "Renato, halika na, andito lang ako." At nang gumalaw ang kabibe sa kanyang bulsa, kusa, mainit, parang may buhay, alam niyang hindi na siya makakatakas. Dumating na ang gabi ng pagpili. At ang tanong, sa isang mundong puno ng dilim, ililigtas mo ba ang sarili mo o susubukan mong isalba ang nawawala mong anak? Hindi alam ni Kapitan Renato kung alin ang mas mabigat, ang biglaang paghihila ng tadhana sa isang labang hindi niya hiniling, o ang unti-unting paggising ng mga alaala ng nakaraan na pilit niyang kinalimutan sa loob ng mahigit isang dekada. Tuwing gabi, habang ang mga tripulante ay mahimbing na natutulog sa sulok ng barko, siya'y gising. Tinititigan niya ang kabibe, ang mutyang iyon na tila unti-unti nang nagkakaroon ng sariling hininga. Kumukutitap ito tuwing gabi, lalo na kapag naiisip niya si Lika, ang anak niyang matagal nang pinaniniwalaang patay. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung alin ang mas masakit, ang mawalan o ang biglang magkaasa. Minsan, naiisip niyang mas mabuting hindi na lang niya narinig ang boses ng anak niya mula sa kabubatan. Mas mabuting tapos na ang paghahanap. Dahil kung totoo ang buhay ito at nasa kamay ng isang makapangyarihang nilalang, paano niya ililigtas ang anak kung ni ang sarili niya'y hindi niya alam kung handang lumaban? Sa isang gabing payapa ang alon, pinuntahan siya ni Dayang Talia sa barko. Lumuhod ito sa harap niya, marahan, parang diwalang ng hangin. "Ang puso mo'y punang lungkot, Renato," wika nito. "At ang kalungkutan ay madaling masilo ng dilim. Ang lakambini ay hindi lamang halimaw, isa siyang mapang-akit na anino. Marunong siyang magsalita ng pag-ibig, ng pangakong ibabalik ang nawala." Hindi agad nakasagot si Renato. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Naalala niya ang huling beses na nakita si Lika, 6 na taong gulang, may hawak na laruan habang kinikindatan siya mula sa may bangka. "Doon ka lang ha, pa. Hintayin mo kami ni Mama," sigaw ng bata. Ilang minuto lang, sumiklab na ang apoy. At hindi na niya sila muling nakita. "Kung kaya ka lang niyang ibalik," bulong niya, "paano ko iyon matatanggihan? Dahil hindi mo siya makukuha bilang anak kundi bilang kasangkapan ng kadiliman. Hindi niya ibabalik si Lika, kundi isang nilalang na katulad niya," sagot ni Talia. Muli katahimikan. Ngunit hindi na iyon ang katahimikan ng gabi, kundi katahimikan bago bumagsak ang unos. Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Nagising si Renato sa sigaw ng isa sa mga tripulante. Si Lando, na dati matatag, ngayoy halos hindi makagalaw. Nanginginig ito habang itinuro ang bandang silangan ng kabubatan. "May nakita ako, Kap, may anino, hindi tao. Walang ulo pero may mga kamay. At parang lumulutang." Tapos tumawa siya. Para siyang bata, pero kasuklam-suklam. Pagdating nila sa lugar na tinuturo ni Lando, wala nang bakas ng nilalang. Pero may naiwan, isang bangkay ng hayop, isang baboy damo, pero tuyot na tuyot. Parang sinipsip ang buong laman loob. At sa lupa, may marka. Isang bilog na may mga paang tila sanggol. Tanda ng batang anino, bulong ni Talia na biglang sumulpot mula sa likuran.
Isa sa mga alagad ng Lakambini. Taga-subaybay. Hindi pa siya lumalaban, sinusubok pa lang ang inyong takot. Mas lalong nahulog sa kaba ang mga kasama ni Renato. Ang ilan ay nagsimulang magpanik. Si Ompong, kahit pilit na nagpakatatag, ay napansin ni Renato na halos hindi na kumakain. Lumalalim ang eyebags nito. Hindi na rin ito nagtatawa o nagbibiro tulad ng dati. Ren, baka naman may ibang paraan, bulong ni Ompong isang gabi. Baka may ibang nilalang dito na pwedeng makiusap sa halimaw. Baka pwedeng makipag-ayos. Napailing si Renato. Kung totoong ang hawak nila si Lika, walang ayos-ayos. At kung hindi natin pipigilan ang Lakambini, baka hindi lang tayong nandito ang malulunod sa dilim. Baka pati mundo sa labas. Ngunit kahit sinasabi niya ito, sa loob-loob niya ay may tanong pa rin, bakit siya? Bakit hindi ang ama niya noon? O ibang mas matapang? Bakit kailangan siya, na minsang tumakbo sa responsibilidad, na minsang nalulong sa alak para lang makalimot? Kagabi lamang, sa kanyang panaginip, muling lumitaw si Lika. Nakasuot ito ng puting bestida, nakatayo sa gitna ng gubat, at nakangiti. Patara na gusto ko nang umuwi, ngunit sa likod ng ngiti nito, may aninong unti-unting lumalabas, isang hugis babae na mahaba ang kuko, pula ang mata, at may pakpak na parang tuyong balat ng paniki. Napabalikwas siya sa pagkakatulog. Basa ng pawis ang kanyang damit. At sa kanyang dibdib mainit ang kabibe. Tumayo siya, lumabas ng barko, at huminga ng malalim. Hindi na siya pwedeng umatras. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Hindi na ito tungkol sa pagsisisi. Kundi sa pagpili, kung susuko ba siya sa takot at alaala ng nakaraan, o haharapin niya ang anino ng kanyang kapalaran. Nang biglang lumindol ng bahagya, gumalaw ang lupa. At mula sa gilid ng gubat may sumigaw. Kap! Si Jimmy! Nawawala ulit. At sa lilim ng mga punong-puno ng damo, may nakita silang maputlang kamay na humihila sa isang tao papasok sa dilim. Muling sumigaw ang hangin. Muling nagliyab ang mutya sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, alam ni Renato na wala na siyang pagpipilian kundi lumaban. Ngunit habang palapit siya sa gubat, narinig niya ang pamilyar na tinig ng asawa niyang namatay. Renato, pag pinili mong lumaban, hindi mo na kami makikita muli. At sa harap ng dilim, sa gitna ng pagpili, tahimik siyang tumigil. At sa kanyang isip, isang tanong ang kumakabog, paano mo pipiliin ang tama kung ang kabaligtaran nito ang tanging paraan para muling makapiling ang mahal mo? Mula nang hilahin ng aninong kamay si Jimmy papasok sa gubat, hindi na muling nakatulog ng mahimbing ang buong grupo. Lahat sila tahimik. Lahat takot. Kahit si Lando, na dati matapang magsigarilyo, habang nakatingin sa dilim, ngayoy laging nakaalalay ang kamay sa patalim na inilalagay niya sa baywang. Si Ompong, wala na ang dati nitong yabang at kakulitan. Lagi na lang itong nakaupo sa gilid ng barko, tahimik, at minsan, tila umiiyak na hindi pinapansin. Si Kapitan Renato, bagaman pilit na nanatiling matatag sa harap ng kanyang mga tao, ay may kinikimkim na pighating hindi maikubli. Tuwing gabi, pinipilit niyang patahimikin ang sarili, pero ang mutya sa kanyang dibdib ay laging buhay. Umiinit ito tuwing may masama, umiilaw kapag may nilalang sa paligid. Para siyang laging sinusundan ng apoy na hindi niya maapula. Ren, bulong ni Ompong isang madaling araw habang nagbabantay sila sa taas ng barko.
Kahit anong tapang natin dati hindi tayo handa rito. Anong laban natin sa mga nilalang na hindi mo man lang makita ng malinaw? Hindi ko rin alam, Pong, sagot ni Renato. Pero kung ang boses ni Lika ay totoo, kung siya nga yon, hindi ako pwedeng tumalikod. Tumango si Ompong, pero baka sa mukha nito ang pagod at takot. Pag dumating ang panahon, pipiliin mo ba ang anak mo kahit kapalit ay tayong lahat? Napatingin si Renato sa kaibigan at hindi agad nakasagot. Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, muling nagpakita ang kagubatan ng senyales ng dilim. Isang hating gabi, habang naghahanda sila ng pagkain sa maliit na apoy, biglang nagdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa usok na parang nabubuo sa ere. Sa usok na yon may mga mata. Mapula. Maliliit. Kumukurap-kurap. 1, 2, 10 hanggang sa maging daan-daan. Tumakbo ang isa sa mga tripulante. Kap! May dumarating. Mga mata. Mga mata lang, pero naglalakad. Wala kayong lalapitan, sigaw ni Renato. Huwag kayong lalabas sa apoy. Doon lang nila napansin, ang apoy ang tanging sagot sa nilalang na yon. Sa tuwing lalapit ang usok, napapaatras ito sa init at liwanag. Parang may galit sa apoy o takot. At habang tinititigan ni Renato ang kabibe, kumikislap din ito kasabay ng paglapit ng mga mata. Liwanag, bulong ni Talia mula sa di kalayuan. Iyan ang unang kalaban ng dilim. Apoy, dasal, katotohanan. Pero pag lumamig ang loob mo, kahit saglit papasok sila. Pansamantalang umurong ang mga nilalang. Pero alam nilang babalik ang mga ito. Mas malakas. Mas madilim. Kinabukasan, nagsimulang magsanay si Renato sa ilalim ng gabay ni Dayang Talia. Sa gitna ng isang mapunong clearing, tinuruan siyang gamitin ang mutya. Hindi ito basta palamuti. Sa tuwing itatapat niya ito sa harap ng puso niya, naglalabas ito ng ilaw na parang liwanag ng araw sa ilalim ng tubig, malamig sa mata, pero mainit sa balat. Isang uri ng liwanag na kayang umagos mula sa loob palabas, basta't buo ang loob ng may hawak. Ang liwanag ay hindi lang ilaw, paliwanag ni Talia habang pinagmamasdan si Renato. Ito ang lakas ng pagpili mo, ang tibay ng puso mo na huwag magpadala sa takot, galit, o kasakiman. Pero hindi madaling maging matatag. Sa bawat hakbang, bumabalik ang mga tanong sa isipan ni Renato, bakit ngayon lang niya nalaman ang lahat ng ito? Bakit kailangan pang mawala si Lika para matutunan niya ang tungkol sa kapangyarihan ng kanilang dugo? At kung ang kalaban ay napakalakas, may pag-asa pa ba talaga siyang manalo? Habang tumatagal, lumalalim ang gabi. Ang isla ay unti-unting nag-iba. Ang mga puno'y tila lumalapit sa barko sa bawat araw. Ang mga hayop, kahit ibon, insekto, ay hindi na muling nagpakita. Isang hapon, habang nag-ikot si Ompong sa gilid ng gubat, nakakita siya ng piraso ng tela, isang puting damit pambata, may bahid ng dugo. Nang dalhin niya ito kay Renato, napakuyom ng kamao ang kapitan. Sa kanya to, sabi niya, halos hindi makapagsalita. Sa anak ko. Sigurado ka? Tanong ni Ompong. Tumango si Renato, pinilit pigilan ang luha. Pagkatapos noon, lalong sumidhi ang determinasyon ni Renato, pero kasabay nito ang lumalalim na takot. Dahil kung buhay pa nga si Lika, ibig sabihin ay ginagamit siya ng kalaban. At kung inilalapit siya nito sa ama, baka hindi ito para iligtas, kundi para gamitin bilang bitag.
Isang gabi, habang natutulog ang karamihan, may marahang tunog mula sa labas. Pagkaskas. Paghinal. Pagbulong. Renato, lumabas ka, ang boses ni Lika. Malinaw. Malapit. Bumangon si Renato, hawak ang mutya. Hindi na siya nagdalawang isip. Ngunit bago siya tuluyang makalapit sa bukana ng barko, may biglang humawak sa balikat niya. Wag, si Ompong. Kapag lumabas ka, baka di ka na makabalik. Boses ni Lika yon, Pong. Alam kong siya yon. Pero bago siya makagalaw muli, biglang may liwanag sa gubat, kahel, parang apoy pero pataas, parang haligi ng nasusunog na kalangitan. At kasunod noon, isang malakas na ungol. Hindi tao. Hindi hayop. Isang halinghing ng nilalang na may 1,000 taon na ang taglay na puot. Tumigil ang lahat. Pati ang hangin. Talia, bulong ni Renato. Ano yon? Lumabas si Dayang Talia mula sa dilim, hawak ang isang lumang tungkod na yari sa buto. Siya na yon. Nagising na ang Lakambini. At ngayong alam niyang nandito ka na hindi ka na niya pakakawalan. Dahil sa isla ng mga nilalang ang ilaw ang hinahanap. At ang kadiliman ay gutom na. Chat said, kinabukasan, matamlay ang buong grupo. Halos wala nang lumalabas ng barko kung hindi kinakailangan. Ang dating sigla ng mga tripulante, napalitan na ng takot na tahimik, takot na hindi na kailangang sigawan pa. Dahil sapat na ang mga gabi ng ligalig at kaluskos sa dilim para maramdaman mong pinapanood ka ng isang bagay na hindi mo kayang ilarawan. Si Renato, sa kabila ng pagod at paghati, ay patuloy na nagsasanay sa mutya sa tulong ni Dayang Talia. Ngunit sa tuwing lumalapit siya sa liwanag, mas lalo rin niyang nararamdaman ang bigat na dala nito. Ang mutya ay hindi lang nagbibigay lakas kundi gumigising din ng mga alaala, mabibigat, mapait, at nakakatakot. Habang tinititigan niya ito, may sumisiksik na tanong sa isip niya, bakit ba talaga ako pinili? Isang hapon, habang binabantayan niya ang paligid mula sa tulay ng barko, nilapitan siya ni Ompong. Dala nito ang isang lumang kahon na yari sa kahoy, may ukit na simbolong kahawig ng nasa mutya ni Renato. Ren, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to, sabay abot ng kahon. Galing to sa tatay mo. Bago siya nawala, ibinaon ko. Hindi ko agad nasabi sa iyo noon kasi natakot ako. Akala ko alamat lang. Pero ngayon totoo pala. Binuksan ni Renato ang kahon. Sa loob nito'y may lumang talaarawan, sulat kamay. Dilaw na ang papel at marami ng bahid ng panahon. Nang basahin niya, nanlambot ang tuhod niya. Ang ama niyang si Mang Hugo ay hindi lang isang mangingisda tulad ng sabi-sabi. Isa siyang tagabantay, kabilang sa mga huling albularyong isinumpa ng Konseho ng Liwanag dahil sa isang pagkakasala. Ako ang nagbukas ng lagusan, sulat sa isa sa mga pahina. Dahil sa sobrang galit ko, napilit akong gamitin ang mutya sa paraang hindi nararapat. Doon ko unang narinig ang tinig ng Lakambini. Akala ko'y tinig ng aking asawa. Pero nilinlang lang pala ako. Napalunok si Renato. Kung ang tatay ko ang nagbukas ng daan sa dilim, ibig bang sabihin ako ang tagapagmana ng kasalanan niya? Hindi mo kasalanan yon, Ren, sabi ni Ompong, parang binabasa ang laman ng isip niya. Pero may dapat kang malaman pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi makatingin si Ompong. Nanginginig ang boses nito. Hindi aksidente ang pagkasunog ng pier, hindi aksidente ang pagkawala ni Lika at Liza.
Para siyang binagsakan ng langit. Ano nang ibig mong sabihin? Mahina, pero mabigat ang tanong. Alam ko kung sino ang pumatay sa pamilya mo, sagot ni Ompong, halos hindi makapagsalita. At may parte ako roon. Sandaling tumigil ang mundo. Napatayo si Renato, kumakabog ang dibdib. Anong ginawa mo, Pong? Tinig na puno ng galit at panlulumo. Ibinigay ko ang lokasyon nyo. Akala ko wala namang mangyayari. May nag-alok sa akin, isang babae, matangkad, maputi, may mata na parang walang laman. Sinabi niyang may kailangan lang siyang kunin sa pier, at may gantimpala akong matatanggap. Pera. Kaligtasan. At sampal ang sinagot ni Renato. Tumilapon si Ompong, hindi na lumaban. Bakit ha? Bakit mo ginawa yon? Hindi ko alam na ganoon ang mangyayari. Akala ko kaibigan ko lang siya. Di ko alam na siya pala ang Lakambini. Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin ay tila tumigil. Silika kinuha nila dahil sa akin, bulong ni Renato, nanginginig, nanlalabo ang mata. Hindi sumagot si Ompong. Tumungo ito, puno ng hiya at luha. Napaupo si Renato. Para siyang nilamon ng lupa. Parang ang liwanag na inaalok ng mutya ay unti-unting pinapatay ng katotohanan ito. Kaibigan. Katiwala. Kasama sa laban. Siya pala ang dahilan. Sa gitna ng pananahimik, biglang yumanig ang lupa. Napabitaw si Renato sa mutya, at sa mismong lugar na pinagbagsakan nito, lumabas ang isang liwanag na umakyat sa langit. Muli, tila apoy na pataas, tila mata ng isang nilalang na matagal nang natutulog at ngayon ay nagising. Patawarin mo ako, huling bulong ni Ompong bago biglang sumigaw si Lando mula sa ibaba. Kap! May dumarating! Tumakbo si Renato kahit mabigat ang puso. Doon niya nakita isang alon ng mga nilalang mula sa gubat. Hindi lang mata. Hindi lang usok. Ngayon, may anyo na sila, payat, may itim, may pakpak, may mga bunganga sa tiyan, at mata sa noo. Mga aswang, batik sa balat, may ngiti ng pagkagutom. At sa pinakaharap isang babae. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at may mata na walang itim, puro puti lang. Kilala ni Renato ang mukhang yon, kahit huling nakita niya lang iyon sa anino ng panaginip. Liza, bulong niya. Mahal ko, ngunit ang umiti sa kanya ay hindi ang kanyang asawa. Kundi isang nilalang na may katawan ni Liza, pero may tinig na malamig, hungkag, at matalim. Salamat, Renato, sa wakas, nakarating ka na sa kinatatakutan mong katotohanan. Liza, ikaw ba yan? Ngumiti ito. Hindi na. Ako ang dilim sa puso ng pamilyang tinanggihan ang aking alok. At ngayon, kukumpletohin ko ang sinimulan ng ama mo gamit ang puso mo. Bago pa siya makagalaw, sumigaw ang mutya. Hindi tunog, kundi parang pulso ng liwanag. Napapikit si Renato, at sa isang iglap, lahat ng paligid ay natabunan ng puting liwanag. Pagdilat niya, wala na ang mga aswang. Pero nasa harap niya si Lika. Mas matangkad na. Maputla. At nakatitig sa kanya. Paikaw ba yan? At sa likod ng kanyang anak, nakatayo ang Lakambini. Pumili ka, Renato, iligtas mo siya o iligtas mo ang mundo. At ang mutya, sa unang pagkakataon ay tumahimik. Nanginginig ang mga kamay ni Renato habang nakatitig sa anak niyang si Lika. Hindi na siya ang batang inaalalayan niya noon sa pantalan.
Matangkad na ito, halos kasing tangkad na niya. Maputla ang balat, malamlam ang mga mata, at sa kanyang noo, isang maliit na marka na tila ukit ng kadiliman. Bulong ni Lika, halos hindi marinig sa pagitan ng tibok ng puso ni Renato. Tulungan mo ako, gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin ang anak niya, tanggalin lahat ng sakit at takot. Pero nasa likod nito ang lakambini, ang nilalang na nagpakilalang asawa niya, ang aninong nagsuot ng anyo ni Liza, ang halimaw na pumatay sa kanyang pamilya at ngayon ay may hawak sa kaluluwa ng anak niya. Ayaw kong saktan ka, Lika, nanginilid ang luha ni Renato. Pero kung hawak ka na ng kadiliman, ako mismo ang lalaban para mabawi ka. Tumawa ang lakambini, isang tunog na parang basag na salamin sa gitna ng katahimikan. Ang tapang mo, Renato, wika niya. Ngunit huli na. Ang liwanag ng puso mo'y unti-unti nang tinutunaw ng galit at paghihiganti. Katulad ng ama mo. Katulad ng lahi niyo. Lumakas ang hangin sa paligid. Uminog ang lupa sa ilalim nila. Ang mga puno sa paligid ay unti-unting nalanta, at mula sa anino ng kagubatan, unti-unting nagsilabasan ang mga alagad ng dilim, mga nilalang na may baluktot na anyo, katawan ng tao pero ulo ng hayop, o di kaya'y mga multong itim na may mga matang pula. Tumayo si Renato, hawak ang mutya na ngayon ay nag-aalab sa kanyang palad. Sa bawat tibok ng puso niya, tila lumalakas ang liwanag nito. Sa kabila ng takot at sakit, may isang bagay pa ring matibay, ang pagmamahal niya sa anak niya. Yun ang sandatang hindi kayang ubusin ng dilim. Kung kailangan kong lumaban para sa'yo, Lika, gagawin ko, sabi niya, at sa isang iglap, isinaksak niya ang mutya sa lupa. Umalinggaw ang liwanag, at tila isang alon ng araw ang sumabog sa paligid, pinapaatras ang mga halimaw at ang lakambini. Ngunit hindi natapos doon. Sumigaw ang lakambini, isang matinis at malalim na sigaw na parang tumatagos sa buto. Ang lupa'y lumindol. At mula sa lilim ng kagubatan, sumulpot ang isang dambuhalang nilalang, isang halimaw na parang binuo mula sa paghati, galit, at pagdurusa. Mata nito'y parang nagliliyab, katawan nitong parang usok na may laman, at tinig nito'y tinatawag si Renato. Bantay dagat, panahon mo nang magbayad. Tumakbo si Renato, iniiwas ang sarili sa pag-atake ng nilalang, habang sinusubukang maabot si Lika. Ngunit bago pa siya makalapit, sumulpot si Talia mula sa gilid ng gubat, hawak ang kanyang tungkod, at nagbato ng liwanag sa halimaw. Sandaling umatras ito at sumigaw si Talia. Renato! Ang mutya, ang puso mo ang susi. Pero kailangan ng sakripisyo. Anong sakripisyo? Sigaw niya. Isang mahal mo o ikaw? Napatingin siya kay Lika. Tumingin si Lika sa kanya, at sa isang iglap, lumapit ang bata. Pako na lang, hindi, sigaw niya, at tumakbo papunta sa anak. Pero huli na. Lumakad si Lika papunta sa lakambini, at sa kanyang palad, lumitaw ang kapirasong liwanag, bahagi ng mutyang nakatago sa kanyang dugo. Kaya pala siya ang hinahanap. Kaya pala siya ang gustong gamitin ng dilim. May bahagi siya ng kapangyarihang kay tagal ng isinumpa. Tumingin si Lika sa ama, habang humahawak ng isang piraso ng anting-anting mula sa kanyang bulsa, isang bahagi ng pendant ng ina niyang si Liza, na natagpuan niya sa gubat. Kung ako ang pintuan ng kadiliman, ako na rin ang magiging harang nito, sabi niya. No, anak, nanginginig si Renato. Masyado kang bata pa. Ako ang dapat, pero bago siya makatapos, nilapitan siya ni Ompong, sugatan, duguan, at humihinga ng malalim.
Hawak nito ang isang itak na yari sa pilak, at isang balumbo ng papel mula sa kahon ng kanyang ama. Ren, sabi niya. Nakita ko to, may paraan para isara ang lagusan, pero may kailangan ding manatili sa loob. Sa kabilang mundo. Sa mundo ng kadiliman. Napaluhod si Renato. Lahat ay tila bumigat. Puso niya'y pinipilipit ng isang tanong, siya ba ang dapat manatili, o si Lika? Tumayo si Talia sa gitna nila. Walang sinuman ang kayang lumaban sa kadiliman ng mag-isa. Pero kapag pinili mong isuko ang sarili mong galit, pwede mong wakasan ang sumpa. Napatingin si Renato sa mutya. Muling sumilay sa kanyang alaala ang ngiti ni Liza, ang halakhak ni Lika noong bata pa ito, at ang lahat ng panahong tinakbuhan niya ang responsibilidad. Ngayon, oras na para harapin ito. Tumayo siya. Lumapit sa anak, niyakap ito ng mahigpit. Anak, mahal kita. At ako ang magiging harang sa dilim, hindi ikaw. Bago pa makapagsalita si Lika, tinulak siya ng ama, at hawak ang mutya. Tumakbo si Renato papunta sa nilalang, sa lakambini, at sa gitna ng liwanag, sumigaw siya. Sa ngalan ng mga pinatay mo. Sa ngalan ng pamilyang winasak mo. Tinatapos ko na ang sumpang to. Ipinako niya ang mutya sa dibdib ng lakambini. Pumutok ang liwanag, at sa isang iglap, naglaho ang dilim. Napasigaw ang mga halimaw, ang mga anino'y sumigaw sa hangin, at ang buong kagubatan ay tila nabuhay muli, ang mga dahon ay muling nagberde, at ang hangin ay naging magaan. Nang magising si Lika, si Ompong, at ang mga naligtas, wala na si Renato. Isang kabibi na lamang ang naiwan sa gitna ng buhangin. At sa hangin may bumulong. Hanggang dulo ako'y isang ama. Ngunit sa likod ng katahimikan, malalim sa puso ng isla, may isang bulong ng tinig. Ang ilaw ay may anino rin. Pagkatapos ng liwanag, katahimikan. Ilang minuto lang, pero para kay Lika, parang isang buhay ang lumipas. Nakatayo siya sa gitna ng basang lupa, hawak ang kabibe, ang mutyang iniwan ng ama niya bago ito tuluyang nawala. Wala na ang lakambini. Wala na ang mga nilalang ng dilim. Ang gubat, unti-unting bumalik sa dati nitong anyo, berde, buhay, payapa. Pero sa puso niya, may isang puwang na hindi basta mapupuno. Paani? Bulong niya habang mahigpit na hawak ang mutya. Si Ompong ay tahimik lang sa tabi niya. Sugatan, pagod, pero buhay. Nakaligtas sila. Pero hindi buo. Mula sa likod nila, unti-unting lumapit ang mga tripulante. Si Lando, si Mang Toti, pati si Nestor na matagal ng tahimik, ngayon ay lumuluha. Walang nagsasalita. Lahat alam kung anong sakripisyo ang kailangang ibigay para makaligtas sila. Si Kapitan Renato, na sa loob ng maikling panahon ay naging tanglaw ng lahat, ngayon ay bahagi na ng isang mundong hindi nila kayang abutin. Lumapit si Dayang Talia. Sa kanyang kamay ay may maliit na halaman na sumibol mula sa lugar kung saan naglaho si Renato. Lumuhod siya sa lupa, itinanim ito ng maingat, at pinatungan ng kabibe. Ang kabayanihan ay hindi laging may gantimpala, anya, marahang boses. Minsan, ito'y katahimikan. Minsan, ito'y paglimot ng mundo. Pero sa puso ng mga nagmahal, ito'y ilaw na hindi namamatay. Umuulan ng marahan ng gabing iyon. Tahimik silang lahat habang nakapaligid sa bagong tanim. Si Lika, bagamat bata pa, ay parang biglang tumanda. Wala siyang sinabing masama. Wala siyang sinisisi.
Pero sa kanyang mga mata, may luhang hindi hihinto agad. Makalipas ang 3 araw, nakumpuni na nila ang barko. Sa tulong ng mga bagay na iniwan ni Talia, mga dahon at resina na tila may kapangyarihan, napaandar nilang muli ang makina. Bago sila umalis sa isla, tumayo si Lika sa gilid ng baybayin, at huling tinanaw ang gubat. Hindi ko makakalimutan ang lugar na to, mahina niyang sabi. Dito ko muling nakita si Papa. At dito ko rin siya muling nawala. Hindi na niya sinubukang sumigaw. Hindi na siya umaasang may sasagot mula sa hangin. Alam niyang tapos na ang pakikipaglaban. At ang natitira na lang ay ang pamumuhay pagkatapos ng lahat. Pagbalik nila sa bayan, marami ang nagulat. Akala ng lahat patay na sila. Ilang linggo silang nawawala. Marami ang hindi makapaniwala sa kwento ng isla, ng mga nilalang, ng mutya, ng sakripisyo. Pero si Lika, tahimik lang. Wala siyang ipinilit. Hindi niya kailangang kumbinsihin ang mundo. Dahil minsan, ang totoong digmaan ay hindi para sa lahat. Nag-aral si Lika. Tahimik siyang lumaki sa pangangalaga ng tiyahin niyang si Aling Nora. Si Ompong, sa kabila ng mga sugat at pagdadalamhati, ay naging tagabantay ng dalaga, isang tahimik na bayani sa anino ng kanyang pagkukulang. Minsan, tuwing gabi, umuupo si Lika sa likod ng bahay, hawak ang kabibe. At sa tuwing ididikit niya ito sa kanyang tainga, maririnig niya ang tila bulong ng dagat, at sa pagitan ng alon at hangin, ang tinig ng kanyang ama. Anak, mahal kita. At lagi kitang babantayan. Lumipas ang mga taon. Si Lika ay naging guro sa kanilang baryo. Tahimik ang buhay niya, pero puno ng aral. Hindi siya nagkulang sa pagpapakumbaba. Hindi siya naging mapait sa mundo. Sapagkat alam niyang may dahilan ang lahat at may presyo ang bawat kabayanihan. Minsan, isang batang lalaki sa klase niya ang nagtanong, "Ma'am, totoo po ba ang mga aswang?" Ngumiti lang si Lika, saka tumingin sa labas ng bintana. "Hindi mo kailangang matakot sa dilim," sagot niya. Kasi may mga taong handang ipaglaban ang liwanag. Kahit hindi mo sila kilala. Kahit hindi mo sila makita. Paglabas niya ng silid-aralan, tinanaw niya ang malayong dagat. At sa ibabaw ng alon, may isang ibong puti na lumilipad, paikot sa hangin, saka biglang naglaho. Alam niyang hindi lang basta ibon iyon. Isa iyong paalala na kahit nawala ang mga mahal natin, hindi ibig sabihin ay wala na sila. At sa kalaliman ng gabi, sa pagitan ng katahimikan ng mundong abala sa sariling gulo, isang mutya ang patuloy na kumikislap sa ilalim ng buwan. Wala na si Renato. Pero ang liwanag na iniwan niya, ang tapang, ang sakripisyo, ang pagmamahal ay nananatili. Sapagkat ang tunay na bayani ay hindi kailangang makita. Sapat na ang maramdaman siya. At sa dulo ng bawat dilim, laging may kaluluwang nagbabantay, handang magliwanag, kahit ang kapalit ay sarili.